Ano yan? Marunong po. Amen. Okay. So, sino ang gustong mag-opening prayer? Sino magbo-volunteer sa inyong dalawa? Si Kuya Matthew or si Kuya Andy? Opening prayer. Ikaw, Kuya Matthew, gusto mo mag-volunteer mag-opening prayer? Opo, O, palagi. palagi. Sa huli po Very ako. good. Sa huli po ako. Kayo, sige Kuya Andy, ikaw naman yung closing prayer. Okay, sige, amen. Sige, let's pray. Ililid tayo ni Kuya Matthew. Let's close our eyes. Close our eyes, bow our head, and let us pray. Dear Jesus, thank you for this day that you give all of the power and strength and your IQ to us. And thank you for guiding us for this day, and please protect all of us, even my classmates, my Amen. bullies, my haters, and all of these people in the world and my teachers. Please bless my classmates, my teachers, and all of the families, and please give us strength and forever. And we will love you forever, Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. Wow, thank you Kuya Matthew. Ang ganda naman ng prayer mo. Very good. So now, ang ating story for today is the parable of the 10 minas. Narinig nyo na ba yon? Hindi pa, yung story na. Ikaw, Kuya Andy, hindi pa. Yung storya po na Ng the parable of the 10 minas. hindi ko ba po. O master's money. Okay. So itong parable na to, ang ibig sabihin kasi ng parable is a story with a moral lesson. Intindihan? So, okay. So narinig nyo na ba yung yung pabula or fable? Opo. Okay. So anong pinagkaiba ng parabola o yung ng parable at ng fable o ng pabula? Ang parable po ay ang mga bida po doon ay mga hayop. Ang parable naman po ay mga tao po. Amen. Very good. So, yun ang amen. So, yun ang pinagkaiba, no? Pareho sila na may moral lesson. Ang pinagkaiba lang ng dalawa ay yung mga characters o yung mga tauhan sa kwento. Amen? Okay. So, dun, kung sa pabula ay yung mga example nun, di ba? Alam niyo, kung familiar ka, Kuya Andy, no? Dun sa ang matching at ang kuneho. Di ba? Yun yung yes, Kuya. 'Di ba? 'Yun yung isa sa mga example na ng pabula. So, ito naman ay ang babanggitin natin ngayon or tatalakayin natin ngayon is parable of the 10 minas. Okay. So now, let's begin the story. Meron daw isang marangal na tao, no? Na aalis muna dun sa kanilang lugar para pupunta sa ibang kaharian dahil ire-receive niya ang kanyang kingdom kasi siya ang hihiranging hari. Okay? So, sa pag-alis niya yon, sa pag-alis ng sa pag-alis ng isang marangal na taong ito ay nagbilin siya sa kanyang 10 mga alipin o kanyang 10 alagad. Okay. Ang sabi niya, binigyan niya ng mga 10 minas. Itong mina na binabanggit ko ay ito isang monetary unit nung panahon kasi nung unang panahon, ito yung tawag nila dun sa kaperahan. Okay? O sa mga coins. Okay? So, yun ang pinamahagi ng kanilang master. Okay? Ito yung marangal na taong. Ito pinamahagi niya dun sa 10 kanyang mga taga-silbi or kanyang mga servant. Okay? Sabi niya, ang bili niya doon sa mga tagapaglingkod niya ay ipamuhunan niyo itong mga pera na ibibigay ko sa inyo. At pagbalik ko, sabi niya ganon, kukunin ko ang mga tubo, okay, ng inyong mga pinamuhunan. Okay. So, umalis na yung hari nila, di ba? Umalis na yung kanilang master. Then, yung 10 na servants na yon is
ginamit nila yung mga minas o yung mga pera na binigay ng kanilang master. Then, bumalik na yung master nila. At titignan na nila kung ano yung mga ginawa nila doon sa mga pera na binigay niya doon sa mga kanyang alipin. Yung unang servant, pumunta, Master, sabi niya ganun. Ito, yung binigay niyo po sa akin na mina ay naging 10. Sabi niya ganun. Sabi naman ng hari, very good. Sabi niya, magaling, aking tagapaglingkod. Dahil naging 10 ang nangyari doon sa mina na binigay ko sa inyo ay bibigyan kita ng 10 lungsod na iyong paghaharian. Ikaw magiging in charge sa 10 cities na to, sabi niya. O, di ba? Dahil pinagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, ngayon ipagkakatiwala ko sa iyo yung 10 cities na ikaw ang mamamahala, sabi niya. Oh, amen. Di ba? Ang ganda. Tapos sumunod naman yung isa. Pumunta, Master, yung mina na binigay mo sa akin, yung pera binigay mo sa akin, naging 5. Sabi niya gano'n. Tapos sabi naman ni master niya, very good. Magaling, aking tagapaglingkod. Dahil yung binigay kong mina or yung pera sa'yo ay 5, ay mamumuno ka din ng 5 lungsod. Ikaw din na magiging in charge po doon sa 5 cities na yon, sabi niya. Then, yung isa, sa tingin nyo, ilan naman yung ininvest ng isa nating tagapaglingkod? Meron ba kayo? Wala. Oh, wala. Bakit? Bakit wala? Bakit wala, Kuya Andy? Kasi natandaan ko na po kung anong storya yan. Natandaan mo na. Very good. So, sige. Kung natandaan na ni Kuya, i-share natin kay Kuya Matthew. Tinanong po siya. Tinago niya lang daw po. Okay. Saan niya tinago? Tinago Sa bulsa? Diba? Tinago lang niya sa panyo niya, diba? Yung ibang version naman is hinukay lang niya, binaon lang niya sa lupa yung binigay ng kanyang master. Okay, then, anong sabi niya? Sige, Kuya Andy, anong sabi niya dun sa master? Anong nireport niya sa kanyang master? Nung tinatanong na ng master kung nasaan na yung pera na binigay sa kanya. Anong sabi niya? Tinago niya daw po para maibigay uli. Okay, bakit daw niya tinago? Para maibigay. Okay, bakit daw niya tinago? Anong reason niya? Ba't niya daw tinago yung pera? Instead na i-invest niya dapat, bakit lang tinago lang niya? Hindi ko na po tanda. Okay, ganito. Kasi ang nangyari, natakot daw siya sa kanyang master. Sabi niya, Master, yung pera na binigay mo sa akin, hindi ko po ininvest. Tinago ko lang po siya. Binaon ko lang po siya sa hukay. Sabi niya, kasi natatakot po kasi ako sa inyo. Kasi malupit po kasi kayo. Kasi nangunguha po kayo ng hindi inyo kahit hindi inyo naman itinago. Tsaka nag-harvest naman kayo kahit hindi nyo naman po yung tinanim. Sabi ng kanyang servant. O, anong sabi ng kanyang master? Ikaw ay isang hangal. Sabi niya, bakit hindi mo ininvest yung binigay ko sa'yo, yung pinagkatiwala ko sa'yo? Pues, dahil hindi mo ininvest yung binigay ko sa'yo, akin na yan. Babawiin ko na yan. Sabi niya. At binigay niya, kanino niya binigay yung yung mina or yung money na binigay niya dun sa pangatlong servant? Kanino niya binigay? Doon po sa dalawa. Doon sa isang, yung merong 10 minus. Okay. Binigay niya doon sa, akin na yung pera na binigay ko sa'yo, ibibigay ko na lang doon sa isa kong tagapaglingkod na merong 10 mina. Pero anong nangyari doon sa ibang tao? Nagprotesta. Yes, Matthew. Ano po ang mina? Mina is money or monetary unit of weight. Kasi nung araw, yun yung tawag nila doon sa pera nila nung araw. Nung panahon natin. Tayo, yung pera natin ngayon, anong tawag natin sa pera natin ngayon? Yes, Matthew. Pesos. Dito naman sa Saudi is riyals. So, nung araw kasi, yun yung tawag nila. So, nung araw, yung mina na yon o yung pera na yon is pag katumbas yun ng 3 buwang sweldo. Nung araw. Tingnan mo kung gaano kalaki yung mina, yung value ng mina, di ba? Yung minus, kung gaano kalaki yung value niya nung araw. So,
Ibig sabihin, pag pinagkatiwala sa'yo ng master mo yung ganong kalaking pera is, kailangan mo ding gumawa din ng paraan kung paano mo po siya mapapadami. Okay? Naintindihan? So let's go back dun sa isang yung pangatlo nating servant na isa lang yung hindi nakapag-produce ng pera. Anong sabi niya? Babawiin ko na yung binigay ko sa yung pera at ibibigay ko na lang dun sa merong 10 mina na nakapag-produce, sabi niya. Pero anong sabi ng mga tao? Master, bakit mo pa ibibigay yung isang mina dun sa meron ng 10? Sabi niya, meron na nga siyang 10. Sabi niya ganun. Kasi, sabi niya, siya yung nakapag-produce ng marami. Kaya nararapat lamang na dagdagan din yung mga na-produce niya na pera. Sabi niya. Tapos anong sabi ng master? Yung mga rebelde na or umu-oppose sa akin, kunin lahat, dalhin sa harapan ko. Sabi ng hari. Then, anong nangyari? Nung nilagay na nila yung mga rebel o yung mga hindi sumusunod sa hari, ay pinatay nila. Okay? So, naintindihan? So, meron akong isi-share sa inyo na video ha, para mas lalo nyo pang maintindihan yung kwento natin ngayon. Okay? So, wait lang. Yung ano bang tawag doon? Ay, oo. In Luke chapter 19, Jesus told a story to teach us how to live as his servants in his kingdom. There once was a man. He was an important man. He was soon to become king, but he had to go on a long journey before he could come back and rule his people. Before he left, the man called for his servants. He gave each servant a bag of money. The man instructed his servants, "While I'm away, use this money to make more money." And so the man left. The servants looked at the money. What were they going to do with the money? Sometime later, the man returned. He had been made king. Again, he called for his servants. He wanted to see what they had done with the money. The first servant held out his hand. He had used his master's money to make 10 bags of money. The king was very pleased, and so he put the servant in charge of 10 cities. The second servant held out his hand. He had used his master's money to make 5 bags of money. Again, the king was pleased, so he put the servant in charge of 5 cities. Finally, the last servant held out his hand. He had only 1 bag of money. The servant had been afraid of his master, so instead of making more money, he'd wrapped it up and hidden his master's money to keep it safe. The king was not happy. "If you were so afraid of me, you should have at least put the money in the bank. In the bank, it would have gotten interest." The king was not pleased with his servant, and so the king took the bag of money off his servant and gave it to the servant who had 10 bags of money. But the people standing by exclaimed, "But he already has 10 bags." But the king replied, "Those who have been given more will be given to them. But those who have nothing, even what they have will be taken from them." Okay, amen. So, yun yung kwento, no? Diba? Naintindihan? Okay. So, i-interpret natin yung sinasabi doon na nobleman o yung master doon ay nire-represent. Sino yun sa tingin nyo? Sino yun? Si Jesus. Very good. Si Jesus yun. Oo. Kasi, yung nagre-represent na nobleman ay si Jesus. Okay. At yung mga servants naman, remember, yung merong servants na
pinagkatiwala yung hari. Sinong nire-represent nun? Sa tingin niyo, sinong nire-represent yung mga servants na yon? Tayo. Tayo, very good, tayo. Tayo mga followers ni Jesus. Kaya sa tingin nyo ba pag good follower tayo or faithful tayo kay Jesus, meron tayong reward from Jesus? Amen. Oo, parang ano lang din yan, 'di ba? Let's for example, merong inutos sa iyo yung mommy at daddy nyo. 'Di ba? Let's say kay Matthew. Oh, Matthew, bibigyan kita ng perang ito. Ikaw bahala kung ano mo dito, kung paparamihin mo ba to o hindi. Diba? Then, kasi aalis ako pupunta lang ako sa ibang bayan, sabi niya. Ikaw nang bahala, sabi ng mommy at daddy ni Matthew. Then, pagbalik ng mommy at daddy ni Matthew, Matthew, ano ginawa mo dun sa money na binigay ko sa'yo? Sabi niya. Tapos ano sasabi? Mommy at daddy, na-produce ko po na-multiply ko po yung pera na binigay niyo po sa akin. Yes, Matthew. Ano po, ang sasabihin ko po, dahil yung money na binigyan niyo po sa akin, nakipag-trade po ako. Tsaka yung nabili ko po, nisell ko po for 1 pound each. Kaya nakakakuha po ako na i-multiply. Amen. Okay. How about you, Andy? Kuya Andy? Ganun din bang gagawin mo? Bumili po kayo ng umbas ng isang garapon po ng candy. Tapos ibinenta niyo po yung bawat isa ng 2 piso. Pag nabenta niyo na po lahat, mas madami pa po doon sa binili niyo. Okay, pero yung ating dito mga kuya is yung money na to ay nire-represent ng faithfulness, okay? Ito yung nire-represent niya, not exactly the money per se, hindi literal na money ha. Ibig sabihin nun, kung halimbawa, kung binigyan ka ng Panginoon ng talent, okay, or mga ibang blessing, kumbaga, kailangan nating i-share yung blessing kung ano yung binigay sa atin ni Jesus, di ba? Huwag natin tong ipagdadamot. Naintindihan? Ni-represent lang niya yung money na yon. Pero yung ibig sabihin ng money na yon is yung mga gifts, spiritual gifts na binigay sa atin ng Panginoon. So, ang gusto ng Panginoon, kung binigay niya sa'yo is, kailangan mo din i-spread din sa iba. Let's say si Kuya Matthew, ang talent na binigay ni Jesus sa kanya is halimbawa singing. Diba? At saka si Kuya Andy naman, yung gift na binigay sa kanya ni Jesus is halimbawa dancing. Diba? So, anong gagawin nyo? Magtatago lang ba kayo sa house? Hindi nyo ipapakita kung ano yung talent na binigay sa'yo ni Jesus? Yes, Kuya Matthew. I-show ko po dahil yung nakita ko po sa verse, sabi po ni Jesus, do not fear because I am with you and I will hold you with my righteous right hand. Kaya ipapakita ko po. Amen. Okay, very good. How about you, Kuya Andy? Ganon din po. Okay, 'di ba? I-show niyo yung talent niyo, huwag kayong mahiya. Kaya gaya nga ng sinabi ni Kuya Matthew, 'di ba? Laging si Jesus nasa atin. So katulad din natin, no, alimbawa, no, marami kang baon. Okay. Tapos nakita mo yung isang kaklase mo walang baon. Anong gagawin mo? Anong sasabihin mo? Buti nga sa'yo, wala kang baon. Ganun ba? No, okay, very good. Okay, amen. Yes, Kuya Matthew. Nagre-raise lang si Kuya. Yes, Kuya Matthew. Dahil pag nag-share ako po, sharing is caring. Yes, sharing is caring. At saka ano ba yung isa? It is better to give than to... Ano yung katuloy nun? It is better to give than to receive, di ba? Oo, mas maganda daw yung bibigay kasi ikaw yung tumatanggap. Naintindihan? So, sa tingin nyo, ano yung moral lesson natin na natutunan natin sa araw na ito? Base doon sa kwento na ating tinalakay ngayong araw.
Meron ba kayo naisip na ano yung moral lesson doon? Kailangan pahalagahan natin, no? Kung ano yung binigay ng Panginoon sa atin. Okay? Yes, Kuya Andy? Po yung yung binigay sa ating blessing. Okay, amen. Oo, pahalagaan natin kung ano yung blessing na binigay sa atin. Let's say, for example, Kuya Andy, no, binigyan ka ng mami mo ng bagong bag. Diba? So, anong gagawin mo? Magpapabili ka ba uli? Sisirain mo ba yon para bilhan ka uli ng panibagong bag? Hindi po. Oh, amen, 'di ba? Kailangan nating pahalagahan 'yon kasi una-una pinaghirapan niyo ng mga magulang niyo, 'di ba? At ibig sabihin din 'yon, kung pinapahalagaan niyo yung mga binigay sa inyo, ibig sabihin mahal niyo yung mga magulang niyo. Ha? Amen. So, yung conclusion natin dito is alamin natin kung sino ba talaga si Jesus. Okay, kung ano ba yung totoo, yung pake niya sa atin. Sa tingin niyo ba may masamang pake ang Panginoon sa atin? Wala, kasi mahal na mahal tayo ni Jesus, 'di ba? Yes, Kuya Matthew. Ano po, sabi sa verse po ulit na, Jesus loves us whatever we do. Amen, 'di ba? Kaya nga 'di ba, inalay niya yung kanyang buhay para sa atin, para maligtas na tayo sa ating mga kasalanan. Yes, Kuya Andy, may gusto kong sabihin? Wala po. Wala. Akala ko may gusto kong sabihin. Okay, so lahat tayo, 'di ba, mahal ng Panginoon. Kaso nga lang yung iba kasi ay naliligaw ng landas. Hindi kasi sila naniniwala, 'di ba? Pero tayo, dahil kilala na natin Panginoon, alam natin yung kanyang mga salita, so anong kailangan natin gawin? Sundin natin kung ano yung mga inuutos nila dahil yung mga faithful servants ay may naghihintay na reward. Amen? Yes, Kuya Andy, may sasabihin ka? Wala po. Yun Okay. lang po electric pan yun. Electric pa ba? Sorry. Okay. So, yung sinasabi naman ng isang servant doon na malupit daw si Jesus, hindi. Yung malupit daw yung kanyang master, hindi siya malupit. Diba? Sinusubok niya din niya tayo kung ano yung mga kakayahan natin, kung ano yung kaya din nating i-offer sa Panginoon. Kasi remember, diba, gaya ng sinabi ko kanina, kung ano man yung mga blessing na binigay sa atin ng Panginoon, ay kailangan nating i-share din sa iba. Diba? Kailangan din nating maging mapagbigay kasi yun ang ating utos ng Panginoon. Amen? So, ano ba itong mga na to? Yung mga blessing naman na binigay sa atin ng Panginoon, yung nire-represent ng mina o yung pera, ay kailangan natin wag itago yon, 'di ba? I-share natin sa para maging biyaya din tayo sa iba. Naintindihan? At yung 'di ba naalala nyo yung dun sa kwentos, yung master umalis muna pansamantala, 'di ba? Tapos bumalik din para i-check yung mga servants niya kung anong ginawa sa mga pera. Ibig sabihin nun, nire-represent nun is ang pagbabalik ni Jesus dito sa atin. Amen. Excited ba kayo na bumalik si Jesus dito sa atin? Amen. 'Di ba? Oo, kasi pag dumating si Jesus sa atin, saan niya tayo dadalhin? Heaven. Sa heaven. 'Di ba lahat tayo gustong pumunta ng... Yes, Kuya Matthew? And sa paradise. Sa paradise. Okay, amen. So, okay, sino na makakapag-summary ng kwento? Sino makakapag... Ay, si Kuya Andy. Okay, go, Kuya Andy. Una po, binigyan po ng master yung tatlo niyo po ng servants ng mina, tapos po tsaka umalis. Tapos nung pagbalik po niya, hari na po siya. Yung una pong servant, naging 10 mina po yun sa kanya.
niya. At yung sumunod po, 5. Yung sumunod po, hindi po nadagdagan. Kaya kinuha ng hari yung sa huling hindi po nadagdagan yung mina at binigay dun sa may pinakamaraming mina na ano. Tapos, may mga nag-rebel din po. Kaya patayin niya po yun. Nakamute po kayo. Very good, Kuya Andy. Okay, so, yun naman, ikaw naman, Kuya Matthew. Anong, may gusto mo din bang i-share yung, input mo dito sa ating lesson, yung summary dito sa kwento natin ngayong araw? Sabihin ko po lahat. Okay, sige, amen. Okay, go Kuya Matthew. Ito po. Ito si Jesus at meron siyang 3 servant. Si Jesus magiging king na po. Kaya tsaka binigyan po niya na isang mina na bag na mina na may pera sa 3 servants. At umalis siya, sabi niya, titingnan ko kayo kung makakaipon kayo o hindi. Tsaka umalis na po si Jesus. At nung bumalik po siya, siya na ang naging king. At yung una niyang servant ng pera. Sabi niya, King Jesus, nakakuha na po ako ng 10 na mina. Saka yung si King Jesus na please, kaya sabi niya, wow, ang galing. Ikaw na ang in charge sa 10 na cities. Saka, yung pangalawang servant ay sabi niya, King Jesus, nakakuha na ako ng 5 mina. At na-please uli ang si King Jesus. Sabi niya, wow, magaling rin. At inano ni Jesus para yung pangalawang servant makaano sa 5 city siya ang in charge. Yung sa pangatlo, isa lang po yung pera. Sabi niya kay King Jesus, wala po ako naipon. Dinig lang po ako sa ground at pinoprotektahan ko po. Dahil takot na takot po ako sa inyo. Sabi ni King Jesus, takot ka pa sa akin? Mabuti na lang ibigay mo na lang sa akin ang pera na iyan. At ibibigay ko sa pinamalaking mina na nakakuha. At sabi ng crowd, bakit ibibigay mo? Sabi ni King Jesus ay, if you gain more, I will give you more. Dahil hardworking yon. Kaya, si King Jesus sabi, pumunta dito ang hindi nasunod sa akin at pinatay niya po. Wow, very good. Amen, no? So, naintindihan natin yung kwento, no? Okay, so, anong gagawin natin pag halimbawa ay pinagkatiwala sa atin yung mga pera o yung talents na binigay sa atin ni Jesus? Anong gagawin natin? Yes, Kuya Andy. Pahalagahan. Yes, amen. Pahalagaan natin ito, no? At i-share natin sa iba, lalo na yung mga wala pang, yung hindi sila pinalad sa, kapalaran. And then, wag itatago lang ito, no? 'Di ba? Dapat maging proud ka kasi binigay ni Jesus 'yan sa iyo, pinamana sa iyo 'yan ni Jesus. Wag mo siyang itatago, i-show mo yung talent na 'yon. Kasi pinagkatiwala niya 'yan sa iyo eh. And anong mangyayari pag magiging faithful servant ka? Yes, Kuya Matthew. You will gain more po. Amen, Whatever diba? you have will multiply because you diba? are a hardworking. So, yun yung po natin ngayon, no? So, madali lang. Maano ba yung kwento natin yan? Madali lang, no? Amen. So, ready ba kayo for a short quiz? Amen. Kuya Andy? Opo. Okay. So, let's have a short quiz lang. Number 1.
Sino yung nire-represent ng nobleman sa kwento? Si Si Jesus. Jesus! Okay. Wow, bilis. Si Jesus, di ba? Si Jesus, amen. Oo, si Jesus yung nire-represent ng nobleman dun sa kwento natin, di ba? Then, pinagkatiwala ba ni Jesus, ng king, yung mina dun sa mga servant? True or false? Pinagkatiwala ba niyang, opo. Amen. Pinagkatiwala niya, di ba? So, yung isang servant, very good Kuya Andy, yung isang servant na binigyan ni Jesus ng mina, yung unang servant, ilan yung na-produce niya na pera? 10 naman na. 10. Okay, so ano yung, very good, very good. So, anong reward nun? Anong reward na 10 binigyan ng cities. 10 cities? Yes, 10 cities, very good. Okay, 10 cities. 10, And yung, servant 5 cities. okay, tapos yung isa naman, yung isang servant naman, dahil meron siyang 5 monies, meron siyang 5 cities na Next servant po, yung last, kinuha po yung mina niya. Okay, 'di ba? Okay. So yung isa, wait mo na ha. Yung 5 na yung isang servant na 5 yung nakuha niya, so meron siya yung in charge for the 5 cities. Yung isa naman na servant na binigay wala siyang na-produce. Binawi ba ng hari? Opo, at pinatay. Binawi, no? Binawi ng hari yung binigay niyang mina na isa kasi hindi naman niya tinago lang niya, 'di ba? Tapos bakit daw tinago? Bakit tinago ng servant yung kanyang mina? O yung servant sa kanya. Ay, oo, opo. 'Di ba? Kasi 'di ba? Natakot daw kasi siya dun sa master kasi malupit daw yung master kaya ang ginawa niya tinago na lang daw niya, 'di ba? Pero ano nangyari? Anong reward niya? Meron ba siyang natanggap na reward? Wala, 'di ba? Wala Meron siyang daw reward. reward siya. Ang Okay. reward po niya ay patay. Okay, so yung nire-represent nun, yung mga yung hindi nag-produce ng money na binigay ni Jesus, is nire-represent yung mga unbelievers. Diba? Yung mga tao na hindi naniniwala kay Jesus. Anong mangyayari pag hindi tayo naniniwala kay Jesus? Pupunta ba siya ng heaven? Ay, pupunta sa hell. Gusto niyo ba pumunta ng hell? Hindi po. Hindi po, dahil diba? Syempre. you will be burning in lava for eternity. Amen, 'di ba? Oo. So lahat tayo good followers of Jesus, 'di ba? We are very righteous. Kaya pupunta tayo lahat sa heaven at magkita-kita tayo lahat sa paradise. 'Di ba? Okay, so medyo maaga tayo natapos ngayon, no? So may tanong? Okay, Kuya Matthew. Ano po? Ang moral story po ay don't fear because God is just testing you. If you fear with God, then you are not a believer. Oh, very good, Kuya Matthew. Oo. Ikaw naman, Kuya Andy, meron kang idadagdag sa sinabi ni Kuya Matthew? Mhm. Kasi po, pag hindi po kayo naniniwala na kay Jesus, hindi niyo po kayo isasama sa heaven. Amen, di ba? So, are you a good follower of Jesus, Kuya Andy? Ikaw ba ay tapat na tagapaglingkod ng Panginoon o tagasunod ng Panginoon? Are you a faithful servant? Tapat ka ba na tagasunod ni Jesus? Opo. Amen. Okay. How about you, Kuya Matthew? Yes, Kuya Matthew. Opo, alam ko po dahil sinusunod ko pa yung mga parents ko po na gawin Amen. kahit mahihirap po, hindi po ako nag-give up kay Jesus dahil binubulong po niya sa akin na never give up because one day you might get it. Okay. Very good. So, that's all for So, let's proceed na dun sa ating Bible verse for today. Okay? Ito ay galing sa
Matthew 25 to 30. Oh, ikaw pala yun, yung verse natin ngayon, Kuya Matthew, ay ikaw. Okay, wait. Oh, ito yung ating Bible verse for today. Sinong gusto magbasa ng Bible verse natin for today? Sige, si Kuya Matthew muna, then next si Kuya Andy. Okay, Kuya Matthew. Okay. Matthew 25, verse 23. His Amen. Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Okay, so sige, ikaw naman Kuya Matthew. Ay, Kuya Andy, sorry. Kuya Andy. Okay, His yung Lord ating Bible. said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler of many things. Enter thou into the joy of the Lord. Matthew 25, verse 23. Okay, so yun yung ating Bible verse for today. Sabi niyo, no? His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Gusto niyo bang marinig yun? Sinabi ng Panginoon sa atin yan? Diba? Very good ka. Okay, yun sabi niya. Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Okay, di ba? Pag pinagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka din sa malaking bagay. Di ba? At kung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon yon, anong gagawin mo? Kailangan mo tong pahalagahan at i-share mo din sa iba. Dahil kung ikaw ay isang faithful servant, may naghihintay na magandang reward sa iyo. Okay? So sabi dito, enter daw into the joy of the Lord kasi kagalakan ang mararamdaman natin kung susunod tayo sa ating mahal na Panginoon na si Jesus. Amen? Okay, so na-copy na tong ating Bible verse for today? Opo. Okay, so no? So sino na uli yung magko-closing prayer? Si Kuya Andy? Okay, kaya niyo po. Okay, go. Jesus, ang magandang po sa amin. Maging okay po lahat kami. At sana po walang magkasakit. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name, amen. Okay, amen and amen yan. Okay, thank you Kuya Andy and thank you Kuya Matthew. I hope na may natutunan kayo ngayong araw na to. And pakatandaan nyo yung katuruan na inano sa atin ni Jesus, di ba? Na maging good and faithful servant. Amen? Amen. Okay, see you again sa paalam. God Bye-bye bless. po. Bye Kuya Andy, bye Kuya Matthew. God bless. Ay.